Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Matapos naging balimbing si Dinmar Santiago, naghamon ng debate at ako daw ay mandaraya. Dinaya ko daw ang Biblia. May pahayag siya mga kapatid. At sabi niya, ito daw ang debate na tatalakayin namin. Patunayan niya ang Katolik usurpot. Kaya dito. Kasi ito, hindi namin pinuputol. Pinapakita namin yung page. Ayan walang pinapalitan dito, Wendell. Hindi ito katulad na pag binuksan mo yung Biblia, pag binuksan mo yung Biblia, halimbawa, Mateo 16:18, ang gagawin niya, tatapalan niya dito. Iglesia Katolika Apostolika Romana, nakasulat ganun. Wala naman. Meron ba? Wala. Yun, mga kapatid. May pasigaw-sigaw pa siyang, meron ba? Wala. Tinatapakan ko daw ang Bible. Wala ba nga talagang common sense si Dinmar? Bakit? Kung tinatapakan ko ang Bible, di ibig sabihin, ang daming letrang natapakan. Di po ba? Ang taas sa salitang Iglesia Apostolika Katolika Romana, maraming letrang matatapakan. Bakit? Galing kasi siya sa Iglesia ng Cristo. At sa Net 25, pinakita ito sa Iglesia ni Cristo sa kanilang TV. Parang natapakan nga, di po ba? Napansin niyo, Net 25? Tingnan niyo. Pero, alam niyo mga kapatid, sa debate, ito ang binasa ng moderator. Ito ang ipinakita ko. Kaya, sa challenge ni Dinmar Santiago na isang debate, malugod kong tinatanggap sa kondisyon, dahil may kondisyon siya. Pag magdebate, may lagda daw ni Father Abi, may lagda sa National President, may lagda ni Father Fran. Walang problema yan. Kahit ilan pang lagda, dahil ako ang chairman sa Committee on Debate. Walang problema yan. Pero ito din ang kondisyon ko. Di na ako hihingi pa ng lagda galing sa Seventh-day Adventist. Harapan tayo. Dahil, tingnan natin, kahit na yung aklat na ginagamit mo na Catholic Discussion on Seventh-day Adventism ni Stephen Korsman, paano mo pinagchap-chap? Kaya, talakayin natin ito sa mga. Kumusta? Ito yung lingkod, Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa ating live ngayon. At kung bago lang kayo, inanyayahan natin ang ating mga kapatid na Katoliko magsubaybay, magtanong. At kung napadaan ka lang sa ating channel ngayon sa live, huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At maaari kayong makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o Super Thanks o kaya membership sa ating channel mga kapatid. Ginagamit ni matapos ng balimbing itong si Dinmar Santiago ang aklat ni Stephen Korsman. At sabi niya, walang dinagdagan, walang pinuputol. Are you so sure?
Kaya nga, gusto kong harapan na debate. Harapan talaga. Dalhin niyo ang referensyang ginawa niyong diferensya. Lalo na, sabi niya, ang Papa daw ayon sa Aklat Katoliko, umaangkin na Diyos. Pero alam niyo, yung mga quotations na yan, ay sinagot yan sa naturang aklat. Yung quotation lang ang ginagamit niya. At faking quotation ang karamihan diyan na iniugnay sa Papa. Bakit kaya hilig silang mamimiki? Dahil ba sila'y peking sekta? Eto. Kiniklaim ng Santo Papa nila na siya ang Diyos. Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Sila mismo umaamin. Sa ating aklat pa, umaamin daw tayo na ang Papa ay Diyos. O sige, Dinmar, yon ang unang paksa natin. Nabatay sa aklat namin na hinahawakan mo yung Catholic Discussion on Seventh-day Adventism ni Stephen Kurzman. Inaamin ayon sa aklat namin na ang Papa ay Diyos. Sige nga. At dahil may kondisyon siya, yung mga lagda daw umano ni Father Abe, madali yan. No? Ibigay ko yan. Di na ako hingi pa ng lagda sa sino mang Seventh-day Adventist ninyo. At lalo na yung sabi niyang Bishop Protector, wala namang obispo yung Seventh-day Adventist. Okay. So, ito, harapan tayo. No? Para yung sabi mong Bible na pinagchap-chap o Bible na tinatapakan, makita mo. Lahat na mga aklat na ginagamit ninyo, hindi lang yung quotation ha, dapat yung original talaga ang madala ninyo sa debate. Kaya sa palagay niyo mga kapatid, dahil gusto nila na debate, online debate lang. Gusto ko harapan. Bakit? Alam niyo na, magaling ito mag-magic ng referensya. At ang referensya ay magiging diferensya. Kaya harapan tayo para ma-examine natin na harapan ang bawat referensya na ginagamit. Buksan natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation, to the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay, ating i-acknowledge ang lahat ng mga pumasok ngayon. Si Beth Vicar, Juby in Novero, Raul Sino sa Ireland. Hello. Si Eki Galie Suarez, si Tuesday May Duhay Lungsod, si Marilu Salomon, ni Mishia Sadie, sa lahat nating mga kapatid. Diyan din sa Pananampalataya at Katwiran Facebook page, si Jose Tomo, maraming salamat. Sa Stars, si Jusking Go at sa Mandawi, na sumusubaybay ngayon. Si Samuel Godwin, Jose King Go, si Bro Abel Tumagad. Huwag mo makalimutan mamaya ang ating Bible study diyan sa Oroquita City, kapatid Abel. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, no? Si
Na-miss siya sa Diego. Good afternoon, Bro Windel, watching from GMA Cavite. Bro Windel, ang mga sulpot na sikta, wala na magawa. Batiko sa ating simbahang Katoliko para marami silang may kayat sa kanilang panluloko. Mary Ann Fidelis sa Agusan. Oh. Oy, ngayong 17, 18, 19, 20, 21, nandyan tayo sa Claver, Agusan. Kita-kita tayo dyan, mga kapatid. At ngayong 11, January 11, nandun tayo kasama ni Father Darwin Gitgano sa Panabo, Santo Niño. Kita-kita tayo dyan sa Panabo, Santo Niño. Okay? So, sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. Okay, di na natin patatagalin pa mga kapatid, no? Ating sasagutin punto por punto itong mga pahayag nila ni Dinmar. Una, sinabi ng Papa daw, batay sa ating aklat, na siya Diyos. Ito, kiniklaim ng Santo Papa nila na siya ang Diyos. Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Sila mismo umaamin. mali. Una, half-truth ang ginagamit ni Santiago dito. Tama naman nakasulat yan, pero sinagot yan ang claim. Halimbawa mga kapatid, ginagamit din niya na nakasulat diyan mismo sa naturang aklat. Ano daw? Ito. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Catholic National, July 1895. Siya daw ang Panginoong Kristo mismo. Nako, mga kapatid, may nagpapakilalang siya ang Kristo. At hindi nagpakilala si Pedro ng ganito, mga kapatid. Yan mga kapatid na nakasulat daw mismo sa aklat Katoliko. At inaamin daw ng aklat Katoliko, mga kapatid. Kaya, nauna natin yung sinagot, ang claim niya, ang paggamit sa naturang aklat, dahil alam naman natin ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Imagine, the Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Catholic National, July 1895. Siya daw ang Panginoong Kristo mismo. Nako, mga kapatid, may nagpapakilalang siya ang Kristo. At hindi yon ang dahilan na gusto ko talaga ng harapan. Dahil ang ginagamit nila Catholic National. Matagal na ito, mga kapatid. 1895. Catholic National. Nakasulat talaga the Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Paulit-ulit yan. Nasa mga kotekisyon yan ng aklat ng Seventh-day Adventist. Pero, alam nyo ba, mga kapatid, sinagot naman yan sa aklat na ginagamit. Iniwasan lang yung sagot. Alam nyo, yung pahayag na yan, na the Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself. Alam nyo, mga kapatid, yung pahayag niyan ay galing yan sa Protestante. Unang nakatala yan sa Church Review ng England na inalathala noong October 3, 1895.
Yun ay inaakusahan nila si Cardinal Sarto. Na umano'y nagpahayag si Cardinal Sarto, yung Cardinal ng Vines noon, na nagiging Papa noong taong 1903. Ngunit, hindi yan ang aktual na pahayag ng Papa. Dahil tayong Katoliko ang may hawak sa tinatawag na encyclicals at iba pa mga pahayag ng Papa. Kaya gusto ko harap-harapan na debate para ma-produce nila ang original. Dahil ang original na nakasulat kasi mga kapatid, the Pope represents Jesus Christ Himself. Yun ang nakasulat. The Pope represents Jesus Christ Himself, and therefore, He is a loving Father. The life of the Pope is a holocaust of love for the human family. His word is love. Love is a weapon. Love the answer He gives to all who hate Him. Love His flag, that is the cross, which signed the greatest triumph on earth and in heaven. Yun. Yun ang gusto ko harapan. Kayo mga kapatid, ang gusto nila sa online lang daw. Maraming salamat po kapatid na Yusol, no, sa suporta. Okay. Comment down below mga kapatid. Comment down below. Ito ang pinagkasunduan namin ni Father Darwin na dahil sila'y nasa Luzon sila, ako'y nasa Mindanao, so gawin natin ang debate sa neutral ground sa Visayas, doon sa Tagbilaran. Di na kayo magkaproblema ng sound system. At di kami tulad ng ibang sekta na pahinaan yung sound system. Di na kayo magkaproblema pa ng permit. So, gusto ko face to face. Bakit? Alam niyo naman kung paano mamimiki itong mga kalaban natin ng mga referensya. Kaya face to face talaga. Di ba? So, kung sila nasa Luzon, ako nasa Mindanao, ikapwa kaming magpasahe. Pero may venue na. Visayas sa Tagbilaran. At coverage pa yon. Di lang sa radio, sa TV pa. At latagan ng referensya. So ano sa palagay ninyo mga kapatid? Pero, hello kapatid na Yusol, Happy New Year. At sa lahat. Si Arnie Kabasag. Ano sa palagay nyo? Ito, meron ding debate, patunayan ng Seventh-day Adventist na si kapatid Richard Thompson, mga kapatid, ang magiging kaharap ko. Kaya, ipinakunukala ko sa kanila, harapan tayo. At ang harapan, doon natin gawin sa Tagbilaran. Yun ang napagkasunduan namin ni Father Darwin. Pero, sabi nila, dapat daw kung harapan sa Bicol. Nasa Mindanao ako, nasa Luzon sila. Isaan ba yung Bicol? Nasa Luzon, di ba? Pabor na pabor nila. So, ang proposal ko, Visayas. Ganon din ang sa Balikistam, yung si Ostans, no? Gusto niya na harapan, pero doon daw sa Cotabato City. Pero may mga paring nagsasabi sa akin na di ako daw dapat tatanggap ng debate kung doon gawin sa Cotabato City. Dapat neutral ground. So doon natin gagawin sa Tagbilaran City. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Comment down below kung payag ba kayo na harapan at ang harapan na yan ay gawin dun sa Tagbilaran City.
Balikan natin ha. Example lang yan. Sa nakasulat sa naturang aklat, mga kapatid, na pinalit daw ni Denmark na batay mismo sa aklat, inaamin daw na ang Papa ay Diyos. Pero yung mga quotation na inilabas yan ng English Protestant Publication noong October 3, taong 1895. At hindi yan sa Catholic Publication. Lumabas pa yan sa Protestant Magazine na ang title ay Evangelical Christendom noong Enero 1. So, ang nakasulat kasi sa naturang aklat, mga kapatid, pahayag sa Papa, meron tayo. Kaya nga, mas mabuti latagan ng referensya. No? Yung harapan talaga na makita sa mga moderator. Intayin ko yan. Ang sabi ni Denmark na dapat may siya ang nag-challenge. Pero sa kanyang challenge, sabi niya, dapat may lagda ni Father Abi, may lagda din ni Father Fran. Ay, madali lang yan. Kahit pa ang buong BOG ang lalagda, ibigay ko yan. Dahil ako ang chairman sa Committee on Debate sa Nasyonal. Pero, kung yun ang hinihingi mo para magkaroon tayo ng debate, papayag ka ba sa akin na harapan? Ang debate. Okay. Tuloy tayo, mga kapatid. Bakit? Alam nyo naman, kahit yung si Dison, mahilig talaga. Di po ba? Nauna nating tinatalakay dito. Yung pamimiki nila ng obispo, ito. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Yan, bishop ng Catholic Church na daw umano ang nagsabi, mga kapatid. Pero nabuking natin sila, nabuking sila, abay, anong pahayag? Na di naman umano pinakilala na bishop. Kaya grabe ang palusot talaga nila. Ito. Tayo, isa-isahin natin to. Si John Carter mismo ang nagsabi. My friend, tinutukoy niya si Vincent G. Morton, who is here today. Andito siya ngayon. He is going to come. Darating siya. And is going to read. Ibig sabihin, siya ay magbabasa lamang. He is going to read from where? From the official writings, as they call it, a Holy Roman Catholic Church. These are unadulterated, walang halo, walang sambog, statements from the popes and other Roman Catholic leaders. So mga kapatid, ano po siya? Pinakilala ba siyang bishop? No. Anong trabaho niya? Magbabasa lang siya. Anong babasahin niya? Yung mga writings ng popes o sinabi ng popes at mga church leaders. Yun, mga kapatid, no? Nagbabasa lang yung ginawa daw, di pinakilalang, di
di daw pinakilalang bishop, pero siya naman ang nagpahayag niyan. Ngayon, iyon ang gusto ko harapan dahil magaling sila gumagawa ng referensya na magiging diferensya. At yung pahayag ni Santiago na may hamon siya ng debate, eto. Dito. Kasi ito, hindi namin pinuputol, pinapakita namin yung page. Ayan walang pinapalitan dito, Wendell. Hindi ito katulad na pag binuksan mo yung Biblia, halimbawa, Mateo 16:18, ang gagawin niya, tatapalan niya dito. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yon, ang gagawin niya, tatapakan, dadalhin ko yung Biblia. Meron tayong, although, hindi letra por letra ang aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid, dahil gusto nitong mga grupo ng mga sulpot na sekta na mabasa letra por letra. Naghanap talaga tayo ng mabasa kahit na yung nasa online na ibang sekta protestante, meron tayong letra por letrang mabasa, mga kapatid. At yung sa sinabi niyang tinapakan daw, nauna nating ipinakita yan, original, dahil ang sa INC, ito ang ipinakita nila sa TV, mga kapatid. Pansinin niyo, kung makita ninyo, abay, parang tinapakan. Pero paano? Kung tinapakan, edi, ang daming salita na nawala. Pero ito ang original, mga kapatid, na ginagamit. Ito ang original na ginagamit sa inilabas nila. Ito ang nasa sa video. So, gusto kasi nila letra por letra. Pero sabi ni Denmar, yung aklat, pinakita niyang, tama, pinakita mo. Pero yung sagot, iniwasan mo. Okay, tuloy natin. Kasunod ganun, wala naman. Meron ba? Wala. Kaya nga, ang Roman Catholic Church, sulpot. Uy, ang Roman Catholic daw sulpot. Balikan natin. Tingnan natin ang pahayag mismo ni Denmar kung sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Dahil yung mga tanong niya, 3 tanong na mahirap daw sagutin, ang pangatlo ay ito. Pangatlo, kailan sumulpot ang Roman Catholic Church? Yun. Kailan sumulpot ang Roman Catholic Church? Yun ay pangatlo na tanong na mahirap daw. Pero siya lang din ang ating pinasagot dito. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, tinawag siya na Catholic dahil ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay palalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic. Yan. From the word kataholes, Ecclesia, kataholes. Ayan. So sila, putol-putol, chap-chap. Sa atin meron, Ecclesia, kataholes. May mababasa ba silang ganyan? Wala. Di ba? Nasa Acts chapter 9, wala silang mababasang ganyan kasi wala naman sila sa Biblia. Sino pala yung pinapatay dati ni Nero Caesar? Sabi dito sa World History ni O'Brien, page 138, the principal reason why the Roman state tried to crush that church with, ano yung church niyan? Sabi dito, was a political reason. It forbids the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero Caesar started the persecution of Christians. Ano daw ang tawag sa simbahan ng mga Kristiyano? Catholic Church. Tapos, ang digmaan natin. Ayan, kasaysayan pa lang. Ngayon, apostolic. So, from the mouth of the horse, gagamitin natin yung termino niya. Tapos, ang digmaan natin. Pero, anong pahayag ni Denmar dito? Ito, balikan natin, ha? Dito.
Kasi ito, hindi namin pinuputol, pinapakita namin yung page. Ayan walang pinapalitan dito, Wendell. Hindi to katulad ng hindi talaga pinalitan. Pero walang pagpuputol daw. Kaya nga, gusto ko harapan tayo. Para mapakita sa lahat yung mga ginagamit niyo. At gusto ko na yung pagharapan tayo, hindi yung quotation lang ang ipakita ninyo sa akin. Dapat yung original document. Di na ako hihingi pa ng lagda sa mga Seventh-day Adventist na magpahintulot sa iyo. Kung ang hinihingi mo sa akin, lagda ni Father Avi Arganyosa, lagda ni Bro Ryan Meliano, lagda ng aming spiritual director, Father Fran Villegas, ibigay ko yan. Harapan lang tayo. At ibigay ko yung kondisyon mo. At hingi ko ng pabor, harapan tayo. At dapat original na aklat ang referensya ang gamitin mo, hindi yung quotation lang, Binuksan mo yung Biblia, pag binuksan mo yung Biblia, halimbawa, Mateo 16:18, ang gagawin niya, tatapalan niya dito. Ang Mateo 16:18, ang ginawa ko daw, tatapakan ko lang. Sino ngayon ang nagsinungaling? Note, pakita natin mga kapatid. Saan dito ang tinapakan? Sige nga. Saan ang tinatapakan dito sa sinabing San Mateo 16:18? Imagine, sa taas ng statement na ito mga kapatid, ang daming pahayag na natapakan. So ngayon, batay mismo sa pahayag ni Denmark, sino ang nagsisinungaling ngayon? Okay, tuloy natin. Iglesia Katolika Apostolika Romana, nakasulat ganun wala naman. Meron ba? Wala. Wala daw. So, balik natin Eto. Wala nakasulat yan? Di po ba, hinahanap nyo letra por letra? Tinapakan ba yan? Tingnan nyo, tinapakan ba yan? Mas mabuti, kaya harapan para ma-examine ninyo talaga. Pinalitan ba yan ng pahina? O kaya'y tinapakan ba yan? Provided na paghaharap kayo sa debate, huwag niyong dalhin ang aklat ng Seventh-day Adventist na quotation lang. Dalhin niyo yung mga aklat na ginagamit ninyo. Okay, tuloy natin si Denmark. Kaya nga, ang Roman Catholic Church, sulpot. Kaya pag nagka-debate tayo, yan ang patutunayan ko. Sige, tatanggapin ko talaga. Malugod kong tinatanggap yung hamon mong debate na patunayan mo na ang simbahang Katoliko ay sulpot. Dahil, eto na ang kanyang pahayag, matapos talaga, matapos mga kapatid, magiging, anong tawag niyan? Balimbing. Bakit magiging balimbing? Siya mismo nakipagdebate noon at pinatunayan sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, tinawag siya na Catholic dahil ang sabi ng ating Panginoon ay palalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic.